واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nabigyan Allah subhanahu ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong programa na kung saan ay pinag-aaralan natin at pag-aaralan natin ang isa sa mga pinakadakilang asignatura na pinag-aaralan o isa sa mga dakilang kaalaman na kailangan nating malaman at kailangan nating isabuhay sa pang-araw-araw na ating pamumuhay at yun ay ang pag-aaral ng akida. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ay pinili ng Allah na maging parte ng programang ito at ginabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinadali sa atin ang ganitong pag-aaral kahit gabi na sa Pilipinas at ang iba sa atin ay mayroong mga ginagawa. Ngunit dahil sa pagnanais natin at dahil sa pagkakaroon ng dalisay na intensyon upang pag-aralan ng Islam ay pinagaan at pinadali ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ganitong pag-aaral. So inshallah, ang unang isa sa mga bagay na kailangan nating malaman hinggil sa pag-aaral ng akida ay ang akida ng Muslim ay kinukuha sa Quran at Sunnah. Isa sa mga mula sa mga masadir, ibig sabihin pinagmula ng ating akida ay yung Al-Kitab, yung Quran at yung Sunnah ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inshallah maya-maya siguro bago natin isara yung pag-aaral natin ay tatanungin ko kayo hinggil sa mga binanggit nating mahahalagang impormasyon. Unang-una sa lahat ay kailangan nating malaman kung saan ba natin kinukuha ang akida at kung ano ba ang akida. Ano ba ang akida? Ano ba ang pagkakaiba ng akida sa tauhid? Kailangan ay magkaroon tayo ng ganitong pag-unawa at kailangan nating maintindihan ng lubos habang tayo ay nasa simula pa lamang ng ating pag-aaral dahil ang mga technical terms na ito o yung tinatawag nating istilahiyat, ibig sabihin yung mga technical terms ay kailangan nating maintindihan ng lubos nang sa gayon ay hindi magkaroon ng pagkalito sa mga susunod na aralin o kaya sa mga hinaharap inshallah. So sino sa atin yung mayroong background o kaya ay mayroong narinig dati kahit hindi na niya kayang sabihin ng pa-Arabic, kahit hindi niya sabihin yung mismong Arabic definition, yung pagkakaunawa lamang niya kung ano yung tinatawag na akida at kung ano yung tauhid. Dahil magkakaroon ito ng magandang epekto sa atin kapag naunawaan natin yung asignatura o kaya yung field na ating pag-aaralan. Halimbawa, bakit ba tayo nag-aaral ng akida? Ano ba yung akida? Ano ang pagkakaiba ng akida sa tauhid? Bakit nagkakaroon ng kalituhan? Bakit mayroong mga sekta? Saan ba dapat kunin ang akida? At ano ba dapat o papaano ba dapat ang katayuan ng isang Muslim hinggil sa usapin sa akida at sa tauhid? Ano ba yung Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bakit sinasabi na ang lahat ng mga iba't ibang tao na magkakaiba ang kanilang katuruan, ang lahat ng mga grupong ito ay inaangkin nila yung tinatawag na sila ay Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngunit papaano ba natin mapagkakaiba ang lahat ng ito? At ano ba yung tamang paraan ng pag-aaral ng akida? Ano ba yung unang aklat o yung unang libro na dapat kong basahin upang maintindihan ko yung akida? Lalong-lalo na sa ating kapanahunan na kung saan ay nagkaroon ng malaking pagbabago hinggil sa paggamit ng teknolohiya. Nagkaroon ng mabilisan at malawakang pagbabago at malawakang pagpapalaganap ng iba't ibang impormasyon. So tayo ngayon ay mag-aaral inshallah ng akida. Pag-aaralan natin yung tauhid upang nang sa gayon ay maging dalisay ang ating
pag-unawa, maging dalisay ang ating kaalaman nang sa gayon ay maprotektahan natin ang ating sarili mula sa mga misinformation o kaya maling impormasyon na kinakalat sa social media. Dahil karamihan ng mga tao sa ating panahon ngayon ay ginugugol nila ang kanilang panahon sa panonood ng iba't ibang mga videos, panonood at pakikinig ng iba't ibang mga masyayikh. Ngunit ang sheikh na kanyang pinapakinggan ay nagtuturo ba ng dalisay at tamang paniniwala hinggil sa pagkapanginoon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o ito'y nagiging dahilan lamang ng kanyang pagkalito at pagkakaroon ng maraming katanungan sa kanyang isipan. So, bilang simula, inshallah, dahil ang ating gagamitin aklat ay al-usulu thalatha, malalaman natin mamaya inshallah kung saan ba dito talaga yung original na sinulat ng may akda, kung saan ba dito yung parte na kung mayroon bang idinagdag na kanyang mga estudyante hanggang sa naging buo at nagkaroon ng pangalan o kaya naging buo yung kanyang aklat. At hanggang saan lamang ba yung sinulat ng tunay na may akda ang Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi. So gaya ng ating sinabi, bilang panimula ay marapat na malaman natin kung ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng akida. Kung ano ba ang akida, kung ano ba ang tauhid, ano ba ang pagkakaiba ng dalawang ito. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng malinaw na pag-unawa at magkaroon tayo ng gabay sa ating pag-aaral. Nang sa gayon ay hindi tayo magkaroon ng kalituhan at maraming katanungan sa hinaharap na dapat sana ay naagapan nung sa simula pa lamang ng pag-aaral. Ngayon, naka-flash sa ating screen yung unang bahagi, unang pahina ng ating aklat. Ngunit bago tayo dumako doon, kailangan muna nating malaman kung ano ang akida. Sino sa ating mga kasamahan ang maaaring magbigay ng sagot? Wala namang, wag po kayong mahiya hinggil sa pagbibigay o kay sa partisipasyon dito sa ating klase dahil isa sa mga dahilan upang hindi tayo matuto ay yung pagkahiya. Wala pong dapat na ikahiya sa pag-aaral dahil ang lahat naman ng tao ay nagkakamali. Ngunit ang mahalaga doon ay mayroon kang pagnanais at nakikita sa iyo na ikaw ay tunay na interesado na matuto sa ating aralin para sa araw na ito. Unang tanong para sa ating mga kapatid o para sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ano po ba yung akida? Sino po ang pwedeng magbigay ng pakahulugan ng akida? Meron po ba sa atin? Okay. Pakatandaan po na ang aking ibibigay na pakahulugan, ito ay inshallah kabilang sa aking itatanong para sa mga hinaharap na para sa mga next meeting natin biidhnillah. Okay, ang akida po, ang akida ay mula sa salitang akdun. Ang akida ay kinuha mula sa salitang akdun. Ang ibig sabihin ng akdun, ito yung tali. Nakakita na po ba kayo ng knot? Yung tali na ginagamit natin, yung lubid na ginagamit natin pantali. Yung tali na yon ay tinatawag na akdun. Ito yung literal definition o yung literal meaning ng kalimang akida. Ang akida ay hango mula sa salitang akdun na ibig sabihin ay yung itinali, yung pagtali. Yun yung tawag doon. Yun yung akida. Hinango siya mula sa salitang akdun na ibig sabihin ay tali. O kaya kung halimbawa ikaw ay magbibigay ng isang bagay o kaya bibili ka, ako ay bibili mula sa taong nagbebenta at papayag siya na bilhin ko yung kanyang binebenta, yun ay matatawag din na akdun, ibig sabihin agreement.
So ito ay mula sa mga kahulugan ng salitang akdun. Ngunit ang tunay na kahulugan ng akdun ay yung tali o yung pagtali. Ibig sabihin kapag itinali mo ang isang bagay ay hindi siya makakaalis doon. So ito ang kahulugang ito ay mayroong kaugnayan kung bakit tinawag na akida ang akida. Upang magbibigay pa ako ng isang halimbawa. Ang halimbawa, ikaw ay may isang kabayo at ang iyong kabayo ay tatalian mo. So bakit mo siya tinalian? Upang siya ay hindi makaalis. So ibig sabihin upang doon na labang siya sa lugar kung saan mo siya iniwan at hindi siya makakaalis o hindi siya makakawala. So yun yung tinatawag na akdun. Ibig sabihin ang akida ay kinuha mula sa salitang akdun na ibig sabihin ay lazima shay. Ibig sabihin magre-retain o kaya'y panghuhugutan ng isang bagay, yung bagay na itinali mo doon. Ngunit ano ba ang akida? Ayon sa ating mga ulama, ang akida, ang salitang akida ayon sa ating mga ulama at tasdiq al-jazim فيما يجب لله تعالى من الوحدانية والربوبية والإفراد بالعبادة والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. So isusulat ko inshallah sa ating grupo ang kahulugan ng akida nang sa gayon ay magkaroon kayo ng kopya kung sakaling hindi ninyo maisulat agad yung kahulugan na aking binanggit. Ang una, ulitin ko ng 2 beses. Ang akida ayon sa ating mga ulama, ito ay at-tasdiq al-jazim fima yajibu lillahi min al-wahdaniyati war-rububiyyah wal-ifradi bil ibadah wal iman bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Yon ang isa sa mga kahulugan ng akida. Ang pangalawa naman, ang akida, ang kahulugan nito ayon sa ating mga pantas, ayon sa ating mga scholars, tasmimul qalbi wal i'tiqadul jazim allati la yukhalituhu syakkun fil mutalabatil ilahiyyah wan nubuwat wa umurul ma'ad wa ghayruha mimma yajibul imanu bihi. Uulitin ko. At pagkatapos nito inshallah ay ipapaliwanag ko naman sa Filipino. Tasmimul qalbi wal i'tiqadul jazim allati la yukhadituhu syakkun fil mutalabatil ilahiyyati wan nubuwati wa umuril ma'adi wa ghayriha mimma yajibul imanu bihi. Ang pangatlo, ayon sa ating mga ulama, ang kahulugan ng akida, ma'aqadal insanu qalbuhu alayhi wadana lillahi ta'ala bihi. Ma'aqadal insanu qalbahu alayhi wadana lillahi ta'ala bihi. Okay. Ang nakasanayan sa tuwing nagbabanggit ng mga technical terms, ibig sabihin yung mga istilahat o yung mga salita sa bawat larangan, bawat field, halimbawa ng akida, ay mayroong mga salitang ginagamit na ang kahulugan nito ay para lamang dito. So, gaya ng ating binanggit kanina, ano ba ang kahulugan ng akida? Ang akida, ayon sa ating mga ulama, sa original na salita nito, ito ay hango. Ibig sabihin, kinuha ito mula sa salitang akdun. Ang akdun ay, ibig sabihin nito, ay lazima shay. Ibig sabihin, nagkaroon ng malakas o kaya'y mahigpit na paniniwala. Ibig sabihin, hindi mo ito bibitawan anuman ang mangyari. Yon ang tinatawag na akdun. Gaya ng ating binigay na halimbawa, yung isang hayop o kaya'y kabayo, pag tinalian mo ito, hindi siya makakalabas, hindi siya makakaalis, hindi siya makakapalag doon sa lugar kung saan mo siya iniwan. So ang akida, ang literal na definition nito ay mayroong kaugnayan kung ano ba talaga yung akida. So ang akida ayon sa ating mga ulama ay walang nas. Ibig sabihin, ang salitang akida, matatagpuan mo ba ito sa Quran o kaya sa hadith?
Ayon sa ating mga ulama, walang salitang akida na matatagpuan sa loob ng Quran at wala ring salitang akida na matatagpuan sa hadith. Ngunit ang mayroon lamang ang kalimatul akad. Ang kalimatul akad lamang ang mayroon sa Quran. Gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajala. At binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. At ganun din binanggit din ng Allah sa ibang talata, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman, na matatagpuan sa suratul Maida at yung pangalawang bersikulo din na binanggit natin kanina. So ang kalimang akida, ito ay hinango ng mga ulama mula sa kalimatul akad. At ang kalimatul akad ay tumutukoy sa pagiging matatag at pagiging malakas o pagkakaroon ng matibay at malakas na paniniwala. Ito yung tinatawag na akida. Ngunit ito ay sa literal na pakahulugan lamang. Ngunit ang nais ng mga ulama kapag sinabing akida, so mayroong tatlong pakahulugan na ating binasa kanina at ang lahat ng ito ay magkakalapit lamang ang kahulugan. Ang una, at tasdiq al-jazim, ibig sabihin ang matibay na paniniwala. Pag sinabing akida, ang unang ayon sa ating mga ulama, ito ay matibay na paniniwala fima yajibu lillahi ta'ala. Matibay na paniniwala kung ano ang obligado sa atin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba yung obligado sa atin na dapat nating gawin? Ano ba yung obligadong inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan nating gawin? So, binanggit dito, minal wahdani. Ang una ay ang oneness, ibig sabihin ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan, inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na paniwalaan na nag-iisa lamang ang Allah. War-rububiyah. Ang pangalawa, ang una ang wahdani, ibig sabihin kaisahan ng Allah. Ang pangalawa, ang rububiyah. Mga kapatid, kung may nais po kayong isuggest habang ako ay nagdi-discuss, pwede po kayong mag-insert at pwede kayong mag-open ng mic. Anyway, hindi ko naman nakikita yung mga faces ninyo at hindi ko naman kilala yung iba sa ating mga kapatid. So kung halimbawa kayo ay nabibilisan sa aking pagpapaliwanag, pwede kayong mag-suggest and I accept suggestion. Kung gusto ninyong English, Filipino, or kung halimbawa hindi pa rin maintindihan sa Filipino or sa English, pwedeng sa Tagalog o sa Tausug o Yakan o Chabacano kung may nais sa inyong mag-suggest inshallah. Okay, uulitin ko. Ang akida ay kinuha mula sa salitang akdun, ain, qaf, dal. Ang akdun ay hango mula sa salitang pagtali. Ibig sabihin, nangangahulugan ito or it defines, it connotes or denotes something that is mayroong malakas na pinanghahawakan. So yon yung kahulugan ng akida. Kinuha mula sa salitang akdun na ang ibig sabihin ng akdun ay yung pagtali. Ibig sabihin ito ay nangangahulugan, it denotes na ikaw ay mayroong firm belief. Ibig sabihin matatag at malakas na paniniwala. So yun yung pinakamaikling literal definition ng akdun. Ngunit ang technical definition, pag sinabi nating akida, ano ba yung dapat nating malaman pag sinabing akida? Dahil tayo ay mag-aaral ng akida at ng tauhid. So ang sabi ng mga ulama, ang akida, ang una ay at-tasdiqul jazim. Ibig sabihin ang matibay na paniniwala fima yajibu lillahi ta'ala. Kung ano ba ang dapat na paniwalaan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ang obligadong paniniwala na kailangan nating dalhin hanggang tayo ay mamatay hinggil sa pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang una, al-wahdaniyah. Kailangan nating magkaroon ng matibay na paniniwala hinggil sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawa, war-rububiyah.
Ibig sabihin, kailangan magkaroon ng matibay na paniniwala na ang Allah ang lumikha at tagapangasiwa ng lahat ng bagay. Ang Allah ang nagbibigay ng ulan, ang Allah ang nagbibigay ah, ng rizq o ng biyaya. Ang Allah ang naggagabay, ang Allah ang lumikha sa atin, ang lahat ng ating galaw, ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng ating nakikita at hindi nakikita, ang lahat ng nasa itaas, sa kalangitan at sa kalupaan, sa dagat o kaya't sa lupa, ito ay pag-aari lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kailangan magkaroon ng matibay na paniniwala na walang ibang tagapaglikha kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-iisa ang Allah, walang asawa ang Allah, walang anak ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay taliwas sa paniniwala ng mga Kristyanismo na kung saan ay pinapaniwalaan nila yung tinatawag na Trinity, ibig sabihin yung pagiging tatlo ng Panginoon. So it's either ang Panginoon ay composed ng tatlong katauhan o kaya'y ang Panginoon ay nasa tatlong katauhan. So yon yung kanilang paniniwala na kung saan ito ay hindi totoo, ito ay batil, ibig sabihin walang katotohanan ang ganitong paniniwala dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nangangailangan ng anak at hindi rin nangangailangan ng asawa, walang ama at walang ina ang Panginoon, walang nauna sa kanya at hindi niya kailangan ng anumang bagay, hindi niya kailangan ng asawa at hindi niya kailangan ng anak. Ito ay parte ng tinatawag na paniniwala natin hinggil sa tinatawag na wahdaniya o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pangalawa na binanggit natin ay yung matibay na paniniwala hinggil sa rububiya, ibig sabihin sa pagkapanginoon ng Allah. Pag sinabi nating Panginoon, ibig sabihin kompleto ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay ganap, absolute. Ibig sabihin, wala siyang pangangailangan at ang lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay umaasa sa kanya. Ang bituin, ang hangin, ang universe, ang mundo, ang dagat, ang tubig, ang lahat ng ating nakikita, ang sistemang gumagalaw, yung system of the nature, ang lahat ng ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ. Ang lahat ng bagay sa kalangitan at sa kalupaan, ito ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating mga tao, upang mag-serve para sa atin, upang i-utilize at gamitin natin ang lahat ng ito. Kasama pa sa paniniwala, kasama pa sa akida ay yung al-ifradu bil ibadah, yung tinatawag na tauhidul uluhiyya, ibig sabihin kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa pagsamba. Ibig sabihin, ang Muslim, ang akida ng isang Muslim, dapat mayroon siyang malakas na paniniwala na ang Allah ay nag-iisa lamang. Ibig sabihin, wala siyang kailangan, wala siyang haja sa kanyang mga nilikha. Pangalawa, ang Allah ay nag-iisa at ang Allah ang tagapaglikha sa lahat ng bagay. Ang Allah ang tagapangasiwa. Bakit tayo nakakahinga ng mabuti? Bakit mayroong tayong body clock? Bakit ang araw ay lumalabas sa east at lumulubog sa west? Bakit ang araw ay umiikot sa mundo? At iba pang mga bagay. Bakit mayroong mga bituin? Lahat ng ito, ang lumikha at ang tagapangasiwa sa kanya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din, wal ifradu bil ibadah. Ang Allah ay kailangang isahin natin hinggil sa pagsamba. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mag-associate o maghumanap ng katambal o kaya'y kakambal o karibal sa Allah hinggil sa pagsamba sa kanya. Hindi natin kailangan humanap ng medium o tagapamagitan upang dumating ang ating ibada o upang dumating ang ating panalangin sa Allah. Hindi ito kailangan ng Allah. Dahil ang nais ng Allah sa atin ay magkaroon tayo ng direct connection sa Kanya. Kaya't kailangan natin sa ating ibada, kailangan nating
isahin o kaya'y lumayo tayo sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iman bi asma'ihi wa sifatihi. Ito ang pang-apat. Ang pananampalataya na ang Allah ay mayroong magagandang pangalan at magagandang at pinakamataas na katangian. So ito, ang apat na bagay na ito ay ito yung core. Ibig sabihin ito yung focus ng tinatawag na akida. Pangalawa, ayon sa ating mga pantas, ang akida ay tasmimul qalb wal i'tiqadul jazim. Ito yung matibay na pananampalataya. So ang binanggit natin kanina ay yung unang kahulugan ng tinatawag na akida. Ngayon naman, babanggitin natin yung pangalawang kahulugan na sinabi ng ating mga ulama. Ang akida, ito ay tasmimul qalb. Ibig sabihin, ito yung matibay o kaya'y malakas na pinanghuhugutan ng puso. Wal i'tiqadul jazim, at yung matibay na pananampalataya allati la yukhalituhu syakkun, na hindi kailanman na hindi kailanman mahahaluan ng pag-aalinlangan fil matalibil ilahiyah wan nubuwat wa umurul ma'ad wa ghayriha mimma yajibul imanu bihi. So ano yung bagay na kailangan ay magkaroon tayo ng malakas na pananampalataya, matibay na pananampalataya na hindi makahaluan ng anumang bahid ng doubt. Ang una ay fil matalib al-ilahiyah, sa mga bagay na may kaugnayan sa pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung ano ang nabanggit sa Quran at kung ano ang ipinaliwanag ng hadith at kung ano ang pagkakaintindi ng mga sahaba mula sa itinuro ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kailangan natin itong paniwalaan ng walang halong bahid ng pagdadalawang isip o walang bahid ng pag-aalinlangan, wan nubuwat, at kailangan natin paniwalaan ang mga bagay na nabanggit sa Quran at sa hadith hinggil sa katangian, pangalan, o kaya'y mga bagay na nangyari sa kapanahunan ng mga propeta at kanilang mga katuruan. Wa umurul ma'ad. Ang pangatlo ay hinggil sa mga mangyayari sa araw ng paghuhukom, mula sa paglabas, mula sa libingan, mula sa pagtimbang ng kabutihan at ng kasamaan, mula sa pagdaan sa sirat, ang pagpasok sa Jannah, ang pagpasok sa impyerno, at ano pa mang mga bagay na mangyayari na mababanggit sa ating talakayan biiznillah. Ito ay kasama sa tinatawag na akida. Wa ghayriha mimma yajibul imanu bihi. Ito ang pang-apat. At mga bagay na dapat paniwalaan hinggil sa at mga bagay na may kaugnayan hinggil sa obligadong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So uulitin ko, ang una na kahulugan na binanggit natin, yung literal definition ng akida na hango mula sa salitang akdun. Ang pangalawa, binigyan natin ng pakahulugan kung ano ba ang tinatawag na akida ayon sa ating mga ulama. So ang akida ay mayroong apat na core o focus na dapat nating isaalang-alang sa pag-aaral. Una, ang kaisahan ng Allah. Ang pangalawa, ang Allah ang tagapaglikha at Allah ang tagapangasiwa sa lahat ng kanyang nilikha. Ang pangatlo, ang kaisahan ng Allah sa pagsamba na hindi nangangailangan ng katambal at hindi kailangan ng Allah na humanap ng tagapamagitan upang iparating sa kanya kung ano ang nais ng kanyang nilikha. Hindi yon kailangan ng Allah dahil ang Allah ay nag-iisa lamang at kailangang isahin ang Allah sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa pagsamba. Ang pang-apat ay yung pananampalataya sa kanyang magagandang pangalan at mga matataas na katangian. Yon yung una. Ang pangalawa ay may apat na bagay din na binanggit natin. Ito yung matibay na pananampalataya na hindi makahaluan ng
pag-aalinlangan. Sa anong bagay? Ano yung mga bagay na hindi dapat mahaluan ng pag-aalinlangan? Ng una ay yung may kaugnayan sa pagkapanginoon ng Allah. Ang pangalawa, hinggil sa kanyang mga propeta at mga sugo. Ang pangatlo na binanggit natin ay hinggil sa umurul ma'ad. Ibig sabihin, yung mga mangyayari sa araw ng paghuhukom. Kasama na dito yung unang ah, yung first step doon sa Yawmul Akhirah, yung unang bridge na magko-connect sa Yawmul Akhirah ay yung tinatawag na Hayatul Barzakhiyah. Ibig sabihin yung buhay sa loob ng libingan, sa loob ng puntod. Ano ba yung mangyayari? Mayroong bang azab doon? Mayroon bang ni'ma o kasaganahan sa loob ng libingan? So yon ay may kaugnayan, kasama yon doon sa pag-uusapan sa akida, lalong-lalo na yung mga mangyayari sa huling araw, yung pag-inom ng tubig mula sa haud na nanggagaling ang kaniyang tubig mula sa sapa ng Kauthar sa loob ng paraiso. At iba pang ang pang-apat ay yung at mga ibang bagay na may kaugnayan sa pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung pangatlong binanggit ng mga ulama, ito yung pangatlong kahulugan at ang huling kahulugan na ating babanggitin hinggil sa tinatawag na akida. Ayon sa ating mga ulama, ang pangatlong kahulugan ng akida, ma'aqadal insanu qalbahu alayhi wadana lillahi ta'ala bihi. Ibig sabihin, ang bagay na pinanghuhugutan ng tao, na pinaniniwalaan ng kaniyang puso. Ang matibay na pinanghuhugutan ng kaniyang puso, wadana lillahi ta'ala bihi, na siyang ah, naging pananampalataya ng tao sa ah, pananampalataya niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, ang mga bagay na yung pinaniniwalaan, ito yung naging sandalan o naging basis sa pananampalataya mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So bakit ito yung naging basis ng iyong pananampalataya? Dahil ito yung pinaniniwalaan ng iyong puso. So yun yung kahulugan ng akida. So ngayon dadako tayo sa pangalawang tanong. Ano naman yung tauhid? Ano yung tauhid? Sino yung maaring magbigay sa atin ng kahulugan ng tauhid? Nabanggit natin yung kahulugan ng akida. Ngayon gusto nating marinig, ano ba yung tauhid? Ano ang pagkakaiba ng akida sa tauhid at kung ano ang relasyon ng tauhid sa akida? Maaari ba kung mag-name drop? Okay lang ba? Sige nga, pakinggan natin si Rauda Sahi Yasin. Inda, sige, pwede kang mag-open ng mic kung kasama ka ba namin ngayon or pinapakinggan mo lang yung lecture namin. Sige po, wala pong problema. Kung gusto niyo mag-participate, pwede po ninyong i-open yung mic. Kung hindi, wala namang problema. Rauda Yasin. Okay, sige. Punta tayo kay Nor Assalamualaikum Amni. ya Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sige po. Pag sinabi po nating tauhid, ano po ba yung pagkakaintindi natin? Tinatanggap po natin lahat ng sagot dito biidhnillah. Kapag po kayong mahiya, wala naman tong nagtutukso dito or nagbabad shot kung medyo malayo-layo konti yung sagot. Sige po. Oneness of Allah po. Okay, tama. Pag sinabi nating tauhid, ibig sabihin ito yung kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming salamat. Yun yung pinaka malapit, pinakabuod, ibig sabihin summary ng pagkakaunawa sa tinatawag na tauhid. Ang tauhid ibig sabihin kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, dumako tayo kay Nur Amni Cosme dahil ang pangalan mo yung nasa kasunod. Ano ba yung relasyon ng tauhid sa akida? Binanggit natin kanina ang kahulugan ng at binanggit natin yung tatlong kahulugan na sinabi ng mga ulama. Ngayon, binanggit ng ating kapatid
na ang tauhid, ito yung pananampalataya na ang Allah ay nag-iisa. Oneness of Allah, ibig sabihin ang Allah ay nag-iisa at ang Allah ay walang katambal sa lahat ng bagay. Yun ang pinaka-eksakto at kompletong kahulugan. Ang tauhid, i'tiqadun bi anna Allah wahidun la syarika lahu. Ang tauhid, ito yung paniniwala, pananampalataya na ang Allah ay nag-iisa. La syarika lahu. Walang katambal ang Allah sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa pagsamba. So ngayon, ano ang relasyon ng tauhid sa akida? Noram ni Cosme? Sige, Jeric Maranan. Sige. Naam, Sheikh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sa tingin ko, warahmatullahi Sheikh, wabarakatuh. bilang isang Muslim, Sheikh, na dapat alam po natin siguro mayroong connection ang akida sa tauhid, na kung saan ang akida siya yung kabuuang paniniwala ng isang Muslim, at ang tauhid, kumbaga ito yung nananalaytay na paniniwala niya sa tatlong usapin tungkol sa rububiyya, uluhiyya at asma'is wa sifat. Sapagkat kung wala pong tauhid, Sheikh, ay masisira po ang akida ng isang Muslim. Kung tama ang tauhid, magiging matibay ang tali nito, o yung tinatawag natin akdun, yung tali nito sa isang pananampalataya ng isang Muslim. Kumbaga ang tauhid po, Sheikh, is nakasentro po, ang sentro po ng akida, at ang akida po ay ang pundasyon ng, kumbaga, ng isang Muslim. Yun po yung para sa akin, Sheikh. Okay, mashallah, mashallah. Kung may pera lamang ako, bibigyan kita. Mashallah. Maganda yung sagot ng ating kapatid. Okay, binanggit niya kanina, pakinggan, ulitin ko sa inyo, ang binanggit, mashallah, Allah mabarik. Ang tauhid ay mayroong malaking relasyon sa akida. Dahil ang tauhid, gaya ng kanyang sinabi, ito yung pinaka-core. Ito yung pinaka-puso. Kung ilalagay natin sa tao, ang pinaka-puso ay yung tauhid. At yung lahat ng dumadaloy dito, ay yung kanyang foundation ay yung tinatawag na akida. Gaya ng binanggit ng kapatid natin na kapag walang tauhid, masisira ang akida. Gaya rin ito ng puso. Kapag nasira ang puso, ang lahat ng system ng body ay magsa-shutdown, masisira ang lahat ng respiratory system, ang digestive system, ang circulatory, at ang iba't iba pang mga sistema ng katawan. So yun, binanggit niya. Ang una, napakalaking ang relasyon ng akida sa tauhid dahil ang tauhid ang sentro, tama. Ito yung, kumbaga, kung sa katawan, ito yung puso at yung utak, at ang lahat ng sistema na sumusuporta dito yung tinatawag na akida. Okay, sino pa yung maaring magbigay? Alton na Saad. Sige, Rafi Ladjiman, tama ba? Wala. Sige, Aira Edres. Sige. Sino yung nag-open cam? Sige po. Salita po kayo. Al-Rafi, Wala na. tama ba? Yes. Naunang nasabi niya, okay na yun sa akin. Okay, wala na bang idadagdag? Sige po. Wala na po ba? Wala Okay. na po, Sheikh. Sige. Okay, ang una, gaya ng binanggit ng kapatid natin, ang akida siya yung sentro ng pananampalataya at yung kanyang pundasyon ay yung akida. Okay, pangalawa, ang akida ay malawakang usapin na kung saan kasama sa pinag-aaralan sa akida yung tauhid at iba pang bagay. Ulitin ko, ang akida, ito ay malawakang usapin hinggil sa teolohiya, malawakang
usapin hinggil sa teolohiya, hinggil sa theology o paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. It encompasses, ibig sabihin, kasama sa pinag-aaralan sa akida ang tauhid. Una, at iba pang mga bagay gaya ng arkanul iman, as-sitta, yung 6 na haligi ng pananampalataya, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Ang pangatlong bagay, so take note, ang akida, ibig sabihin, is a general concept that it encompasses at-tawhid, oneness of Allah. Second, it also includes topics about the 6 pillars of faith. Third, it also includes وَيَدْخُلُ فِيهِ رُدُودُ الْعُلَمَاء عَلَى دِيَانَةٍ أُخْرَى. Ibig sabihin, pasok din sa akida yung comparative religion studies. Kung papaano i-defend ng Muslim yung kanyang religion against Christianity, against Judaism, against Buddhism, and any other concept regarding the concept of God. So papaano ba i-defend, paano niya i-debate ng mabuti yung kanyang religion? Ito ay part ng tinatawag na akida. Bikhilafi tawhid alladhi yaqtasiru ala tawhidillah. So ang tawhid naman, ito ay it only focuses, ibig sabihin nakatuon ang akida sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pag titignan natin, kung ipipicture out natin, ang akida, it only focus on oneness of Allah. Ngunit ang tauhid, it only focus on oneness of Allah. Ang akida, kasama pala dito yung tauhid. Kasama dito ang arkanul iman as-sitta, yung pananampalataya sa Allah, al-imanu billah wa malaikatihi hanggang sa ika-6. Kasama din dito yung comparative religion studies. So bakit kailangan natin pag-aaralan, kapag napag-aralan natin ang Quran, kailangan din natin pag-aralan ang ibang relihiyon. Nang sa gayon ay may paliwanag natin kung ano yung kamalian sa kanilang relihiyon. Kung ano ba, bakit ba nagkaroon ng iba't ibang version yung Bible? Sino ba si John? Sino si Paul? Sino si Mark? Sino yung mga katauhang binabanggit palagi sa Biblia? Pupunta ka naman sa ibang relihiyon, halimbawa sa Jews, o kaya sa ibang relihiyon gaya ng Buddhism, yung mga iba't ibang ideologies na may kaugnayan sa theology, halimbawa yung ideology ni Aristotle, Socrates, ni Plato, ganun din si Confucius, yung mga Chinese scholars na nagkaroon na naging yung kanilang ideology ay nagkaroon o naging daan upang magkaroon ng bagong mga sekta. Ano ba yung mga epekto nito kapag hindi ito pinag-aralan ng Muslim? So lahat ng ito ay matatagpuan niya sa akida. At ang tauhid ay nakatuon o nakafocus doon sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So maraming salamat sa inyong sa inyong participation, pakikisalamuha sa ating maliit na discussion. So ngayon, papasok tayo inshallah sa ating kitab na kung saan pinamagatang itong al-usul al-thalatha. Ang pwede bang ipakita sa screen? Sino nag-ooperate ng ating MS? Okay. Ang ating aklat ay tinatawag na Thalathatul Usul. Pwedeng pakibalik doon. Okay, ang ating aklat ay, ang original na pangalan nito ay Thalathatul Usul. Ngunit kilala ito sa pangalang Al-Usul al-Thalatha. Malinaw? So maaaring pangalanan ito ng Thalathatul Usul. Maaaring din itong tawaging Al-Usul al-Thalatha dahil ang pinaka popular na tawag sa lathalain na ito ay tinatawag na Al-Usul al-Thalatha. At ang sumulat sa kanya ay walang iba kundi si Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad ang kanyang pangalan. Ang kanyang tatay ay si Abdul Wahhab. Malinaw po ba?
Ang pangalan ng may akda ay si Muhammad. Ang pangalan ng kanyang tatay ay Abdul Wahab. Ang kanyang lolo ay si Sulaiman at sila ay mula sa tribong at Tamimi. Sila ay mula sa tribong at Tamimi. Hindi muna tayo papasok doon sa pinagdedebatihan ng marami na tinatawag na Wahabi-Wahabi o kaya ano pa mang mga bagay. Ngunit pag-aaralan natin ng bukal sa ating puso at bubuksan natin ang ating isipan kung sino ba ang may akdang, kung sino ba ang taong ito at bakit kinamumuhian siya ng maraming sekta gaya ng Maturidiya, gaya ng Qadariya, Mu'tazila, ang Jahmiya at iba pang mga sekta na lumabas sa reliyong Islam. Dahil pakakatandaan po natin na ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay nagwika sa kanyang mga sahaba. Ang sabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira." Sino man ang mabubuhay pagkatapos ko ay makakakita o matatagpuan niya ang pagkakaroon ng conflict o kaya disputes hinggil sa relihiyon. At sinabi rin ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ila 73 firqah." Ang aking ang aking nasyon ay mababahagi into 73 different sects. Kulluha finnar. At ang lahat ng 73 sektang ito ay makakapasok ang lahat ng ito ay sa impyerno. Illa wahida. Maliban na lamang ang isang sekta. Ang sekta na nasagip mula sa kapahamakan at mula sa parusa sa araw ng paghuhukom. At sinabi ng mga sahaba kung sino ang sektang ito. Tinanong nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino ang sektang ito, kung ano ang sektang ito. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi." Ibig sabihin kung ano ang aking pinaniniwalaan at ng aking mga sahaba. Kaya kung tayo ay tatanungin, ano ba yung basis ng ating pananampalataya na dapat malaman ng lahat? Ano ba yung foundation ng ating faith? Yung ating faith, yung ating religion, saan ba natin kinukuha ito? Kinukuha ba natin ito sa nanay at tatay natin, sa mga lolo natin, sa mga lolo ng lolo natin? O nakukuha ba natin ito sa pakikinig sa labas ng bahay, sa mga nag-uusap sa gilid ng daanan? Saan ba natin hinahango ang ating pananampalataya? Kailangan nating maunawaan na ang ating pananampalataya ay hindi dapat lumabas sa tatlong bagay. Ang una, kinukuha natin ang pananampalataya natin sa Quran. Kaya pinag-aaralan natin ang tafsir. Bakit tayo nag-aaral ng nahwu, ng sarf, ng balagha? Bakit nag-aaral tayo ng Luqatul Arabiya? Nang sa gayon ay maintindihan natin kung ano ang nais ng Allah sa loob ng Quran. Dahil sinabi ng Allah, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun." At tunay na ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran sa salitang Arabo, la'allakum ta'qilun, nang sa gayon ay maintindihan ninyo. So tayo ay hindi Arabo. Tayo ay Pilipino o kaya ginagamit nating medium of communication ang English o anumang salita, tausugyakan, sama, pangutaran, jamamapun at iba pang mga lingwahe. Ngunit bilang isang Muslim, wajib, obligado sa atin na pag-aralan ang Luqatul Arabiya nang sa gayon ay maintindihan natin ang Quran. At ipinababa at higit pa roon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-ilham sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na yung hadith. At yung hadith ay magbibigay paliwanag. Ito yung magbibigay clarification at magpapaliwanag
kung ano ang nais ng Allah sa banal na Quran. Kaya't isinugo ng Allah ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam upang ipaliwanag sa tao kung ano ang nais ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mayroon tayong Quran, mayroon tayong sunnah ng propeta Muhammad. Ang pangatlo ay mayroon tayong fahamus sahaba. Ibig sabihin kung ano ang pagkakaintindi ng mga sahaba sa propeta, sa katuruan ng propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kung papaano pinaliwanag ng propeta Muhammad ang Quran. Dahil ang mga sahaba, bakit natin kailangan kunin kung ano ang kanilang paniniwala? Dahil unang-una sa lahat, syahadut tanzil. Sila yung nakaabot, nakakita kung papaano ibinaba ng Allah, kung papaano ipinababa ng Allah sa pamamagitan ng Jibril ang bawat bersikulo at talata na nakapaloob sa Quran. Pangalawa, narinig nila sa propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam directly kung papaano ito pinaliwanag ng propeta Muhammad, kung papaano isinabuhay ng propeta Muhammad ang katuruan ng Quran, at kung papaano ito itinuro, kung papaano ito isinabuhay. Ang lahat ng nakakaalam ng yon ay ang mga sahaba. Kaya't kailangan nating malaman kung ano ang salita, ang akwal ng mga sahaba, kung ano yung kanilang sinabi, ano ang tafsir ng Abdullah ibn Abbas, ano ang tafsir ng Ibn Mas'ud, ano ang tafsir ng Ali bin Abi Talib sa ayang ito, ano ang sinabi ng Abu Bakar, ng Umar, at ng iba pang mga dakilang sahaba gaya ng Aisha radhiyallahu anha, ng Muadh bin Jabal, ang Sa'ad bin Abi Waqqas, ang Abdullah ibn Amr ibn al-As, at iba pang mga sahaba na maalam hinggil sa usaping relihiyon. So ito yung tatlong basehan natin. Ang una ang Quran, ang pangalawa ang Sunnah, ang pangatlo ang understanding o kaya'y pag-unawa ng mga sahaba hinggil sa Quran at sa Hadith. So ito yung magiging basis at criteria natin for judging. Halimbawa, mayroon kang narinig. Halimbawa, sinabi kay Nur Amni ng kanyang nanay, "Inda ayaw ko magsapudum. Inda ayaw ko magtuptup sin kukumudum." O sinabi, ang sabi daw sa kanya, "Anak, wag kang magwalis ng gabi. O wag kang mag-cut ng fingernails mo dahil masama. O wag kang humiga ng ganitong posisyon o ganyan. O kaya kapag may narinig na ganito, ganyan, masama daw ang kahulugan." So ano ba yung basis o criteria natin for judging? Paano ba natin tinitignan kung tama ang isang bagay o mali? So makikita natin ito kapag naunawaan na natin yung katuruan ng Quran, ng Sunnah, at ng kung ano yung sinabi o pagpapaliwanag na binanggit ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. Dahil ito yung magsisilbing ilaw sa atin o magiging gabay natin upang maintindihan natin ng lubos at ang ating relihiyon, at nang sa gayon ay mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang unang pahina na inyong nakikita, Bismillahirrahmanirrahim. Maaari ba tayong dumako sa pangalawa, kapatid na nagmamanage ng ating share screen? Pwede bang dumako tayo sa ikalawang pahina? Okay, sige pa. Pakibaba muna, sandali. Sabi ng Imam Bukhari, rahimahullah. Pakibaba pa ng konti. Min fadlik. Sige, konti. Page 139. Sige daw, tingnan natin. Sige, pakibaba pa po. Favor. Okay, ang inyong nakikita dito sa screen natin, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal amalu bihinna. Okay.
So itong parteng ito, dito magsisimula yung tinatawag na tunay na usulul thalatha. So dito magsisimula. Ang unang bahagi na inyong nakita na pinakita kanina sa screen, mula sa unang pahina, ito ay idinagdag lamang ng estudyante ng Muhammad bin Abdul Wahhab. Ngunit ang tunay na sinulat ng Muhammad bin Abdul Wahhab ay nagsimula dito sa na nakikita ninyo sa screen. Alam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal amalu bihinna. So ito yung totoong unang parte ng tinatawag na usulul thalatha. So yung una, yung mga nasa unang pahina, ito ay karagdagan lamang mula sa estudyante ng Muhammad bin Abdul Wahhab at hindi nanggaling sa kanya. Ngunit walang problema doon dahil ang lahat ng ito ay mayroong kaugnayan sa bagay na ating pag-aaralan. Akana, pwedeng bumalik tayo doon sa pinakaunang pahina. In fadlik. Okay. Ngayon, ano ba yung pinaka-content ng ating pag-aaralan dito sa Thalathatul Usul o yung Al-Usulul Thalatha? Ang ano yung tinutukoy ng Thalathatul Usul? Ano yung ibig sabihin ng Usulul Thalatha? Okay. Ang Al-Usul at Thalatha o yung Thalathatul Usul ay hango mula sa dalawang salita, thalatha at yung usul o yung usul at thalatha. Ang thalatha, ibig sabihin tatlo. Sa wikang Arabo, wahid, ithnan, thalatha. Ang usul, ito ay hango mula sa salitang aslun. Aslun, ibig sabihin foundation. Ang aslun ay singular form at ang al-usul ay plural form. So kaya nakikita niyo thalathatul usul o kaya al-usul at thalatha, ibig sabihin ang tatlong pundasyon. So ano yung ibig sabihin dito ng may akda? Ang ibig sabihin ng may akda ng thalathatul usul, ito yung tatlong katanungan na itatanong sa loob ng libingan kapag ang lahat ng tao ay mamamatay. At sa tuwing mayroong inililibing, siya ay tatanungin pagkatapos siyang iwan, pagkatapos na ayusin yung kanyang libingan at takpan ng lupa. Ang kanyang, paano po? Yung nagsasalita. Sige po, pwede po kayong magtanong. Meron po bang nais na magsalita? O magtanong? Parang may naririnig ako kanina. Okay, magpapatuloy tayo. Ang ibig sabihin ng thalathatul usul, ito yung tatlong katanungan na itatanong sa bawat isa kapag siya ay inilibing na. So yung hayatul barzakhiya, ibig sabihin ang buhay sa loob ng libingan, ito ay iba na. Magkaiba na sa, ito ay hiwalay na sa mundo. At ito yung unang step o unang hakbang patungong Yaumul Akhirah o huling araw. So sa loob ng ating libingan, yung tinatawag na al-hayatul barzakhiya, ibig sabihin ang buhay sa loob ng libingan, kaya na ating binanggit ito ay hiwalay na sa mundo. So hindi ibig sabihin na kapag hahalong ka rin mo o kaya'y bubuksan mo muli yung libingan at nakita mo doon, halimbawa, ipagpalagay natin, mayroong namatay na tao. Pagkatapos ay nilagay siya sa loob ng libingan at nilagyan ng kamera. Makikita ba natin yung azab? O makikita ba natin yung ni'ma, yung naim sa loob ng libingan? Hindi po, dahil ibang mundo na ang kanyang ginagalawan. Kapag inilagay na natin yung taong namatay sa loob ng libingan, ibig sabihin siya ay nasa ibang mundo na. At ito ay hiwalay na sa mundo. At ito yung unang hakbang patungo sa huling araw.
yung tinatawag na Hayatul Barzakhiyah. So doon sa loob ng libingan, kapag tayo ay inilibing na, kapag ang tao ay inilibing at iniwan na ng kanyang pamilya, darating ang anghel at siya ay tatanungin ng tatlong bagay. Ang una, tatanungin siya, man rabbuk? So ang tanong na ito ay para sa lahat ng tao, regardless of his religion. Mapahudyo man siya, Kristiyano, Budismo, Muslim o anumang relihiyon, siya ay tatanungin ng anghel. Man rabbuk, sino ang iyong Panginoon? Yun yung unang tanong. Pangalawa, man nabiyuk, sino ang iyong propeta? Ang pangatlo, ano ang relihiyon na dinala ng propeta sa inyo? So ang tatlong bagay na ito ay hindi masasagot ng sinuman, maliban na lamang sa ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala. So wag nating isipin na alam ko na, man rabbuk, Rabbi Allah, man nabiyuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma dinuk, dini al-Islam. Hindi po ganoon kadali, dahil tanging Allah lamang ang magbibigay ng pahintulot sa sino mang kanyang naisin na makasagot sa loob ng libingan. Dahil kung hindi naisin ng Allah, ay hindi kayang sagutin ng tao. Malinaw po yun. So ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran, "Ithabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." So ang kahulugan ng aya na ito ay patatatagin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao, ibig sabihin pasasagutin siya ng Allah sa katanungan na itatanong sa kanya ng anghel sa loob ng kanyang libingan. Nang sa gayon ay matamasan niya ang kaginhawaan sa loob ng libingan, sa loob ng Hayatul Barzakhiyah, habang hindi pa dumarating ang huling araw o yung Yawmul Akhirah. Ngunit kapag hindi na nasagot ng tao yung tatlong tanong ng malaika, ay parurusahan siya ng malaika sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng mga narinig nating mga hadith na iipitin siya ng lupa at siya ay sasaktan gamit yung anong tawag dito? Mitraka. Ano nga ang mitraka sa Tagalog? Pag sa tausog pa sinasabing pag sa English, hammer. Okay. So sasaktan siya gamit yung hammer. At ang bigat nito ay napakabigat dahil sinabi sa hadith na aabot yung tao doon sa kailaliman ng ikapitong palapag ng lupa. So ganun kabigat at ganun kasakit. At walang rest day doon sa pagpapahirap sa punishment sa loob ng kanyang libingan. So yung bagay na itatanong ng anghel na ating sinasabi, ito yung al-usul thalatha. Ito yung nais ng may akda na dapat natin maintindihan. So hindi natin may masasagot ang tanong na yon maliban na lamang kung nanaisin ng Allah at sino man yung nakuha niya ang habag ng Allah sa pamamagitan ng paggawa o pagsasakatuparan ng mga ipinag-uutos ng Allah at paglayo mula sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, katiyakan na siya ay magtatagumpay sa Hayatul Barzakhiyah. Masasagot niya ang tatlong katanungan na itatanong ng anghel. So ito yung ibig sabihin ng thalathatul usul o yung al-usul at thalatha. Ibig sabihin ang tatlong tanong na tatanungin ng anghel sa loob ng libingan. Ngunit bago tayo dumako doon ay mayroon tayong mga bagay na kailangan mo nang malaman. At ito ay parte ng tinatawag na akida at ng tauhid. Kaya kung inyong natatandaan kanina, binanggit natin na yung page 139 na pinakita ng ating kapatid kanina, doon magsisimula, doon yung tunay na, yun yung unang umpisa, yung unang pahina ng isinulat ng may akda, si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. At itong nakikita natin sa screen na unang pahina, ito ay karagdagan lamang na idinagdag ng kanyang mga mag-aaral, ng kanyang mga estudyante upang maging panimula ng pag-aaral ng akida
at pag-aaral ng usulul thalatha. So makikita sa ating screen ang salitang Bismillahirrahmanirrahim. Ang salitang Bismillahirrahmanirrahim, ito ay nakikita natin sa Quran. Tama? Ngunit ang Bismillahirrahmanirrahim, ayon ang ating mga pantas ay mayroong iba't ibang pananaw hinggil dito. Ayon sa ating mga ibang ulama, ang Bismillahirrahmanirrahim ang unang talata sa Suratul Fatiha. Ang ayon sa ibang mga ulama, ang Bismillahirrahmanirrahim ay isang talata sa Quran na independent. Ibig sabihin, hindi ito kasama sa Suratul Fatiha. Dahil ang unang talata sa Suratul Fatiha ay Alhamdulillahi Rabbil Alamin. At ang Bismillahirrahmanirrahim, ito ay isang independent na aya. Mag-isa lang siya na matatagpuan sa pagitan ng bawat surah. Yun ang paningin ng ibang mga ulama. So ang una, ang paningin nila, ang Bismillahirrahmanirrahim ay isang talata sa loob ng Quran na nag-iisa. Ibig sabihin, hiwalay ito sa lahat ng surah. Maliban sa Suratun Nahl na kung saan ay kasama ang Bismillahirrahmanirrahim sa Suratun Nahl. Ito ay isa sa mga talata na matatagpuan sa Suratun Nahl. So ang pangalawang paningin ng mga ulama, ang Bismillahirrahmanirrahim ay unang talata ng Suratul Fatiha. So ang ibang mga ulama, ang kanilang basehan ay walang idinagdag o isinulat na salita o kaya'y letras sa Quran maliban na lamang na ito ay Quran. Ibig sabihin, pinanghugutan nila na ang Bismillahirrahmanirrahim ay hindi unang talata ng Suratul Fatiha, at ang Bismillahirrahmanirrahim, ito ay separated aya na kung saan isinulat ito ng mga sahaba ridwanullahi alaihim sa pagitan ng bawat surah na nangangahulugan na ito ay isang aya na separated. Ngayon, ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ayon sa mga nabanggit na hadith, nabanggit ng ating mga ulama ang isang hadith na iniriwaya na palaging matatagpuan. Ang sabi ang nabanggit sa hadith, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Ayon sa mga ulama na kanilang ginawang basehan ang hadith na ito, ginawa nilang basehan ang hadith na ito. Sandali lang, bigyan niyo muna ako ng konting minuto. Okay, babalik tayo doon. Ang mga ulama hinggil sa hadith, kung ano ba yung basehan, bakit sinusulat natin ang Bismillahirrahmanirrahim sa tuwing tayo ay nagsusulat, halimbawa sa madrasa, sa tuwing nagsusulat ang ustad o kaya tayong mga mag-aaral, sa pinakataas ng pahina ng ating notebook o kwaderno, sinusulat natin ang Bismillahirrahmanirrahim. Dahil ayon sa ating mga ulama, ang hadith na ating binanggit kanina, ito ay tinanggap ng mga ulama. Ibig sabihin, dahil mayroong usapin dito kung ang hadith ba na kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar ay sahih o daif. Ayon sa ibang mga ulama, ang hadith na ito ay daif. At ayon sa ibang mga ulama, na ang hadith na ito ay sahih. Ano ang kahulugan ng hadith nating binanggit? Kullu amrin, ang lahat ng bagay, dhibalin na mayroong
importansya, mahalaga, la yubda'u fihi, hindi sinimulan ng bismillah, fahuwa abtar, ibig sabihin, ito ay walang barakah, ito ay walang kabutihan. So gaya ng pag-aaral, gaya ng pagsulat ng anumang kaalaman, ito ay napakahalaga dahil ang ating pinag-aaralan o pinag-uusapan ay patungkol sa relihiyong Islam. So marapat lamang dahil ito ay, ang pinag-uusapan natin dito ay sa labas ng Quran. Dahil ang sa Quran, gaya ng ating binanggit, mayroong dalawang opinion ang mga ulama hinggil dito. Ang una, ito ay unang talata ng Suratul Fatiha. Ang pangalawa, hindi ito unang aya dahil ang unang aya ay Alhamdulillahi Rabbil Alamin. At ang Bismillah ay isinusulat lamang upang maging palatandaan na iba na ang kasunod na unang talata ay hindi na parte ng sura na ng naunang sura. Dahil ating inshallah mabanggit natin ito sa hinaharap na ang Quran dati ay hindi gaya ng Quran na ang pagkasulat sa Quran dati kung paano ito isunalat ay hindi gaya ng pagkakaayos sa ating panahon. So kaya nagkaroon ng opinion ang mga ulama hinggil sa pagsulat ng Bismillah nung sinulat ito ng mga sahaba ridwanullahi alayhim. Okay. So ang pagsusulat ng Bismillahirrahmanirrahim, ito ay dahil sa hadith na pinanghahawakan ng ibang mga ulama gaya ni Imam An-Nawawi na kung saan para sa kanya ang hadith na tumutukoy sa pagsusulat ng Bismillah o pagbanggit ng Bismillah sa lahat ng bagay na mahalaga, ito ay sahih para sa kanya at para sa ibang mga ulama ng hadith naman patungkol dito ay daif, ibig sabihin mahina at hindi ito salita ng Propeta Muhammad. Ngunit ang pinakabasehan talaga natin bakit tayo gumagamit ng Bismillah at bakit mayroong Bismillah sa bawat unang pahina ng mga aklat, ito ay iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito ay dahil sumusunod lamang tayo sa sunnah ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang Propeta Muhammad sa tuwing inuutos niya sa kanyang mga sahaba na isulat o kaya sumulat ng anumang bagay, inuutos niya na magsimula sila sa Bismillahirrahmanirrahim. Gaya ng pagpapadala ng Propeta Muhammad ng mga sulat at imbitasyon na pumasok sa Islam sa lahat ng mga hari ng iba't ibang bansa sa kanyang kapanahunan, kung saan ang mga misyonaryo at yung mga sahaba na nagsulat ng kanyang salita ay sinimulan nila ang Bismillahirrahmanirrahim. So ang ibig sabihin ng Bismillah ay sinisimulan ko sa pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at paghingi sa kanya ng baraka o kabutihan na naway pagpalain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang aking gagawin. Yun yung kahulugan ng Bismillahirrahmanirrahim. Ang Bismillah ibig sabihin, ang ba dito ay baul isti'ana. Ibig sabihin, humihingi ako ng tulong sa pangalan ng Allah. So bakit ginagamit natin ang humihingi tayo ng tulong sa gamit ang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Liajlit tabarruk, upang gamitin ito ng sa gayon ay gawaran tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng biyaya at gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bigyan tayo ng baraka o maraming kabutihan sa bagay na ating gagawin. So gaya ng ating pag-aaral ngayon, gaya ng ginawa ng may akda nung sinulat niya ang usulul thalatha ay sinimulan niya dito sa Bismillahirrahmanirrahim. So ang Allah ay mayroong 99 na pangalan gaya ng nabanggit sa hadith. At ang pinakadakila sa lahat ng pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang Allah, ang pinakadakilang pangalan ng Allah sa lahat ng kanyang mga pangalan. So ang Ar-Rahman, ito ay pangalan din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Rahim, ito ay pangalan din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pinakadakila, gaya ng ating nabanggit, sa lahat ng 99 na pangalan ay ang Allah, ang pinakadakilang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang Ar-Rahman, ito ay
Mercy, ibig sabihin habag ng Allah sa lahat ng kanyang mga nilikha. Mapa, tao man ito, hayop, kahoy, o anumang bagay, sila ay kasama o napapaloob sa tinatawag na habag o mercy, awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung inyong makikita, bakit ang mga ibang relihiyon, ang mga sumasapi sa ibang relihiyon, maliban sa aside sa relihiyong Islam, yung mga membro ng iba't ibang relihiyon, bakit sila ay nakakainom? Bakit sila ay nakakakain ng mabuti? Bakit sila ay mayroong marangyang pamumuhay dito sa mundo? Mas marangya pa kumpara sa ibang mga Muslim dahil ang habag ng Allah sa kanila ay dito lamang sa mundo at hindi dahil wala ng habag na ibibigay sa kanila doon sa huling araw. At bakit sila nakakainom? Bakit sila nakakahanap ng maraming biyaya? Dahil ito ay kasama sa tinatawag na habag o awa ng Allah, pangkalahatang habag o pangkalahatang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig sabihin ng Ar-Rahim, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain, na kung saan ang kanyang awa ay kasama o kaya'y napapaloob sa lahat ng kanyang mga nilikha, mapatao man ito o anumang bagay, mapamusliman o hindi. Lahat ng ito ay kasama at napapaloob doon sa habag o awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Rahim naman, ito yung habag ng Allah para lamang sa kanyang mga awliya. So yung mga awliya ng Allah ay yung mga mananampalataya sa kanya, yung mga mu'minun, yung mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga nagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay mayroong awa na particular sa kanila lamang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun yung kahulugan ng Ar-Rahim, ang pinaka maawain o pinakamahabagin sa kanyang mga awliya, yung mga mu'minun. Ang pinakauna na dito, yung kanyang mga anbiya. Tapos yung mga syuhada, yung mga salihun, yung mga mu'minun. Kasama na doon yung mga ulama, yung mga tulabul ilm, yung mga mag-aaral ng Islam, at lahat ng mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So 7 minuto na lamang yung natitira sa atin at isasara na natin yung unang lika o yung unang pagtatagpo natin para sa aralin sa araw na ito. So binanggit ng mga estudyante ng Muhammad bin Abdul Wahhab dito sa unang pahina, ayon sa kanila, i'lam rahimakallah. Ibig sabihin, dapat mong alamin rahimakallah, kaawaan ka nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, annahu yajibu alayna ta'allumu 4 masail. Ayon sa kanyang mga estudyante na yajibu alayna, ibig sabihin obligado sa atin na pag-aralan ang 4 na bagay o ang 4 na masala. So ano yung 4 na bagay na dapat nating pag-aralan? Ngunit bago tayo dumako doon, kailangan natin munang malaman ano ba yung batas o yung hukom, ano yung batas, yung hukom sa pag-aaral. Halimbawa, tayo ngayon, nag-aaral tayo ng akida, nag-aaral tayo ng tauhid. Ano yung hukom? Bakit tayo nag-aaral? Bakit kailangan nating pag-aralan ng relihiyong Islam? Okay, ang hukom sa pag-aaral ay 2. Mayroong tinatawag na fardul ain at tinatawag na fardul kifaya. Ang fardul ain, ibig sabihin, obligasyon ng bawat individual na gawin ito. Halimbawa, si Parhina, si Sidramo, si Rafi, ang bawat isa sa atin ay obligado na maging mabuti sa ating mga magulang. Obligado sa atin sa bawat isa na kailangan gawin natin ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Sa tuwing darating ang Ramadan, obligado sa atin na mag-ayuno. Halimbawa, ipagpalagay natin si Aisha ay nag-ayuno. At itong Aisha
na isa ay hindi nag-ayuno. So pag sasabihin halimbawa ni Aisha sasabihin ni Aisha Gabuya dito kay Aisha de la Cruz. Sabi ni Aisha, Aisha, pwede bang saluhin mo muna yung pag-aayuno ko? Hindi mo na ako mag-aayuno. So pwede bang yung ayuno mo, aniya mo sa intention mo dalawa, ang pag-aayuno Available lang para black sa pepper. at pag-aayuno, Isa daw. pwedeng paki-off po ng mic. Sino po yung nagsasalita kanina? Okay. Halimbawa, gaya ng ating binanggit, yung isang Aisha ay nag-ayuno at yung pangalawang Aisha ay hindi. So sasabihin niya doon sa isang Aisha, sabi na pwede ka bang mag-ayuno para sa akin? Ibig sabihin, ang intensyon mo sa iyong pag-aayuno ay dalawa. Pag-aayuno para sa iyong sarili at pag-aayuno para sa akin. Pwede ba yun? Hindi. Dahil ang pag-aayuno ay individual na obligasyon. Ibig sabihin, ang bawat sarili ay kailangan mag-ayuno sa loob ng buwan ng Ramadan. Gaya rin ng pagdarasal. So yun ay tinatawag na fardul ain. Ang pangalawa naman ay yung tinatawag na fardul kifaya. Ang fardul kifaya, ibig sabihin, pangkalahatan, obligasyon para sa iilan na kung saan kung maisasagawa nila ang bagay na ito ay hindi magkakasala ang ibang mga Muslim. Ipagpalagay natin, mayroong namatay sa loob ng isang baryo. Ang namatay, halimbawa, ano ang gagawin sa taong namatay pag siya ay Muslim? So, papaliguan, lalagyan ng puting tela, pagkatapos ay magsasala tayo sa kanya, tapos ay ililibing natin. So ang janaza, ang proseso ng paglilinis sa kanya mula sa paglilinis hanggang sa ay ilibing, ito ay fardul kifaya. Hindi ito obligado para sa lahat ng taga-baryo na gawin nila yung ganong bagay. Kapag mayroong gumawa na iilan yung bilang at sapat na yung kanilang bilang, ibig sabihin mawawala na yung kasalanan sa lahat ng mga Muslim. Ngunit kapag walang gumawa ng paglilinis sa kanya at hindi siya inilibing, so ang lahat ng tao sa baryong yon ay magkakasala. Yun yung ibig sabihin ng fardul kifaya. So ang pag-aaral ng Islam ay nasa dalawang uri, nasa dalawang batas. Ang una ay fardul ain. Ibig sabihin, obligado sa bawat Muslim, mapababae man o lalaki, matanda o maliit, kailangan niyang pag-aralan ng kanyang relihiyon hinggil sa mga bagay na kailangan niya sa kanyang pang-araw-araw. Halimbawa, yung papaano bumasa ng Quran, papaano magdarasal, ano yung steps, ano yung procedure, papaano siya magwuwudu, kung mayroon siyang junub o meron siyang haid, meron siyang bisita sa bawat buwan, yung babae, meron siyang nifas, ibig sabihin yung duration na ang maximum ay 40 days, na kung saan ay hindi siya obligadong magsala at hindi siya obligadong mag-ayuno dahil siya ay nanganak, tinatawag yung nifas. Ito yung natural na nilalabas na dugo na nilalabas ng katawan ng babae pagkatapos ng mga anak. So kapag natapos yung kanyang nifas, ano yung kanyang dapat na gawin? So ang lahat ng mga bagay na ito, yung mga pang-araw-araw na kailangan natin, ang batas hinggil sa pag-aaral dito ay fardul ain. Halimbawa, papaano ako mag-aayuno? Papaano ako magsasaka? Papaano ako mag-hajj? So ang lahat ng bagay na ito ay fardul ain dahil ito ay may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay. Ano yung dua na kailangan kong basahin kung ako ay matutulog? Kapag ako ay gigising, ano yung dua na kailangan kong basahin? Kapag ako ay lalabas ng bahay, bibili ng bagong damit, magsusuot ng bagong damit, ano yung mga babasahin ko? So itong mga bagay na ito na pang-usaping relihiyon
ito ay obligadong pag-aaralan ng bawat isa at ang batas dito ay fardul ain. Ibig sabihin magkakasala ang bawat isa na may kakayanan kung hindi niya isinagawa o kung hindi niya pinag-aralan ang mga bagay na ito. Ang pangalawa naman ay tinatawag na fardul kifaya. Ibig sabihin pangkalahatang obligasyon na hindi inoobliga sa bawat individual. Hindi siya obligado sa bawat individual, bagkus obligado lamang ito sa mga tao na mayroong kakayanan na magsagawa nito at ang kanilang bilang, kung sapat na ang kanilang bilang, ay mawawala na yung kasalanan sa lahat ng mga Muslim. Halimbawa, yung pag-aaral ng masinsinan o yung pagpapalalim ng pag-aaral sa relihiyong Islam, ito ay fardul kifaya na. Ibig sabihin, kung gusto mong pag-aralan yung halimbawa yung madhab ng Imam Ahmad ibn Hanbal, o kung gusto mong ano yung hukom kapag lalabas ng bansa upang mag-aral dito sa Saudi o saan mang lupalop sa mundo, ang hukom dito ay fardul ain. Ibig sabihin, hindi obligado sa bawat isa, ngunit obligado sa iilan na may kakayanan at kung sapat na ang kanilang bilang ay maaalis o mawawala na yung kasalanan sa lahat ng mga Muslim. Ngunit kung walang magiging ulama, kung walang mag-aaral ng relihiyong Islam, walang magpapalalim ng kaalaman sa relihiyong Islam, ang lahat ng Muslim ay magkakasala. Kaya't kung inyong nakikita, mayroon o kaya'y marami sa ating mga kapatid na nakapag-aral ng tahfidh sa Zaid bin Thabit, sa Umar ibn al-Khattab, sa Ubay bin Ka'ab, sa Abdiya, o saan mang markaz, Ma'had as-Sunnah, o saan mang markaz na pinag-aaralan ng masinsinan yung relihiyong Islam, may mga iilan na lumalabas ng bansa upang magpalalim ng kanilang kaalaman. At ang batas doon ay fardul kifaya. At dito naman sa atin na gaya ng ating binanggit, sa mga pang-araw-araw na kailangan natin malaman ang batas hinggil dito, hinggil doon, yon ay fardul ain, ibig sabihin individual na obligasyon. Ngayon, binanggit ng may akda, ayon sa kanya, mayroong 4 na bagay na kailangan nating malaman o kaya'y obligado sa atin na pag-aralan. Ano yung 4 na ito? Ang una, al-ula, al-ilmu. Ibig sabihin, kailangan mong malaman, obligado sa'yo na ang una ay pag-aralan ang Islam. Ano ang ilm? Ano yung dapat mong pag-aralan? Huwa ma'rifatullah. Kailangan mong pag-aralan kung sino ang Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi, at kung sino ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adilla, at kung ano ang relihiyong Islam. At ang 3 bagay na ito, kailangan mong malaman kung sino ang Allah. Kailangan mong pag-aralan kung sino ang propeta Muhammad, at kailangan mong pag-aralan ang dinul Islam, ang relihiyong Islam. Ang pag-aaral dito ay bil adilla, ibig sabihin nangangailangan ng basis. Hindi sapat na narinig mo lang na walang basehan, hindi sapat na sinabi sa iyo ng iyong magulang o kaya'y narinig mo sa labas ng bahay. Hindi sapat yung ganun. Kailangan mayroong basis, mayroong basehan kung papaano nakilala mo ang Allah, kung papaano mo nakilala ang propeta Muhammad, at kung ano ang itinuturo ng relihiyong Islam. Ang lahat ng ito ay kailangan mayroong basehan. So ang basehan natin, ang adilla natin ay 3. Ang Quran, ang Sunnah, at ang pangatlo ay ang pagkakaunawa o fahamu as-sahaba, fahamus salaf. Kung ano ang pagkakaunawa ng mga sahaba at ng mga salafus saleh, ng mga naunang mga scholar. So, ma'rifatullah, papaano natin malalaman kung sino ang Allah? Ang Allah, pakakatandaan natin na kahit ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya nakita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay base sa hadith na binanggit ng mga sahaba ridwanullahi alaihim nung pinaakyat ng Allah ang propeta Muhammad sa taas ng kalangitan, yung tinatawag na al-Isra wal Mi'raj.
So hindi nakita ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit nakausap ng Propeta Muhammad ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang Nabi Allah Musa alaihi salam, nakausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang Ibrahim alaihi salam na nakausap din nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, paano natin siya makikilala? Sa pamamagitan ng Quran. Dahil nakapaloob sa Quran kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakilala ng Allah ang kanyang sarili sa kanyang mga nilikha gamit ang banal na Quran. So, isa sa mga talata o bersikulo sa loob ng Quran na kung saan ay binanggit ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinakilala niya ang kanyang sarili sa kanyang mga nilikha ay ang Suratul Ikhlas. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong magagandang pangalan at mayroong mga matataas na katangian, kompleto at magagandang katangian na walang bahid ng pagkukulang. So malalaman natin yan kapag tayo ay mag-aaral na ng akida gaya ng ating binanggit. So kailangan nating malaman kung sino ang Allah. Kung paano pinakilala ng Allah ang kanyang sarili gamit ang Quran, gamit ang hadith ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ma'rifatu nabiyhi. Kailangan nating pag-aralan at malaman kung sino ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Gaya ng pag-aaral ng kanyang talambuhay, ang mga paghihirap na kanyang pinagdaanan hanggang sa lumaganap ang katuruan ng relihiyong Islam. Ang pagtitimpi ng Propeta Muhammad mula sa pangungutya at pangalipusta sa kanya ng mga Quraysh. So ang lahat ng yon ay makikilala natin ang Propeta Muhammad gamit ang pag-aaral o sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang talambuhay. Ang pangatlo ay pag-aaral hinggil sa relihiyong Islam, kung ano yung obligado sa atin at kung ano yung mga hindi obligado na pagsamba o yung mga voluntaryong ibada na pwede nating gawin nang sa gayon ay makuha natin ang habag at rida ng Allah subhanahu wa ta'ala. So papaano ito? Gamit ang adillah, gamit ang mga dalil o basehan. So hindi maaaring akliya, ibig sabihin kung ano yung nais natin isipin, yun na hindi po pwede. Kailangan mayroong basehan mula sa Quran, sa hadith at sa fahmus salafis saleh. Yun yung tatlong basehan na ating ginagamit. At itong tatlong ito yung kahulugan ng usulul thalatha. Ito yung binanggit natin kanina na siyang tatanungin sa loob ng libingan. Tatanungin ng anghel sa taong namatay. Kung masasagot niya, siya ay matatamasan niya ang kaginhawaan sa loob ng hayatul barzakhiyah, lalong-lalo na sa huling araw. Ang pangalawa na bagay, athaniya, yung pangalawang bagay na dapat nating malaman, al-amalu bihi, ang paggawa, ang gawa o ang aksyon. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mayroong kaalaman na pag-aralan mo na ang katuruan ng relihiyong Islam, sa bawat kaalaman na yung nakukuha o naiintindihan, kailangan mo yung isabuhay gamit ang aksyon. At ito ang pinaka-purpose kung bakit tayo nag-aaral. Bakit tayo nag-aaral? Upang isabuhay natin ang katuruan ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bakit natin pinag-aaralan sa adab ang sabar, ang syukur? Bakit natin pinag-aaralan ang mga bagay na ito? Bakit natin pinag-aaralan ang birrul walidain? Upang isabuhay. Dahil hindi maaari ang isang kaalaman o ang isang dunong, ang isang konsepto, kapag hindi ito isinabuhay, mawawalan ito ng saysay. Ang pinaka-purpose natin, bakit tayo nag-aaral, ay nang sa gayon ay may sabuhay natin ang katuruan ng relihiyong Islam at mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang saysay ang kaalaman kung hindi na isa sa buhay ang katuruan ng relihiyong Islam. So yun yung pangalawang bagay na dapat nating malaman, na ang kalakip ng kaalaman ay ang aksyon o yung gawa. Ang gawa ay ang kanyang basehan ay ang kaalaman. Halimbawa, ikaw ay magdarasal. Hindi
hindi maaari na gayahin mo lang kung ano yung nakikita mo. Kailangan mong pag-aaralan ang lahat ng steps o yung procedure kung paano ginagawa ang sala. Ano yung mga obligado sa'yo bago ang sala, during, habang ginagawa ang sala, at yung after o pagkatapos mong igawa ang pagpapatira pa o pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay tinatawag na al-amalu bihi. Ito yung pangalawang bagay na dapat nating malaman. Ang pangatlo, ad-da'watu ilayhi. Kailangan natin ipalaganap ang anumang kaalaman na ating naintindihan. Ngunit, kailangan natin malaman na ang pagpapalaganap ay mayroong alituntunin. Ibig sabihin, mayroong guide, mayroong batas na dapat sundin sa kapag tayo ay magpapalaganap o mag-share ng ating kaalaman. Ang pagpapalaganap o yung da'wah, hindi po ito field o practicing field. Hindi po ganon. Kailangan kapag gusto mong lumahok o sumama sa da'wah, kailangan mayroon kang kaalaman. Hindi ka maaring sumama sa da'wah mission kung hindi ka marunong magbasa ng Quran, kung wala kang alam hinggil sa katuruan ng Islam. Kung halimbawa ikaw ay magpapalaganap o mag-spread ng isang katuruan na hindi mo naman memorize yung basehan dito, magiging invalid at hindi pwede yung ganong bagay. So ang da'wah, bakit siya naging huli? Dahil bago ka magpalaganap, bago mo turuan yung ibang tao, kailangan mo munang turuan ng yung sarili. Kailangan mo munang mag-aral. Pangalawa, kailangan mo munang isabuhay sa yung sarili ang kaalaman na yung nalaman. So kapag naisabuhay mo na ang kakaunting kaalaman na mayroon ka, saka mo ipalaganap, ituro sa kanya kung ano yung naintindihan mo. Hindi papasok ka agad sa da'wah, tapos ikaw sa sarili mo hindi mo nga ginagawa. Magtuturo ka sa tao ng sunnah. Ito yung mga pagdarasal, mga iba't ibang sunnah. Ngunit ikaw sa sarili mo, hindi mo isinasagawa ito. Or, ang worst pa, hindi mo alam ang basehan. Kung ang hadith ba na pinanghahawakan mo ay sahih o kaya'y daif. Ibig sabihin, hindi ito salita ng Propeta Muhammad. So kaya ang da'wah, ang huli, ang naging huli dahil nangangailangan ito, mayroong qualification. Hindi lahat ng tao pwedeng magda'wah. Dahil ang problema sa ibang mga tao, nakakaunti lamang ang kaalaman dahil sa excitement or hamasa na tinatawag. Ibig sabihin, sobra silang excited na ipalaganap ang reliyong Islam. Mayroon silang burning passion o burning desire na magturo sa tao. Kahit kakaunti yung kanilang kaalaman, sumasali sila sa da'wah, naging dahilan na magkakaroon ng pagkalito. Dahil ang syaitan ay hindi papayag na hindi siya iligaw. So dahil siya ay na-expose na sa da'wah, magsasalita siya ng hinggil sa usaping pangrelihiyon kahit hindi niya napag-aralan. So magiging dahilan yon upang mailigaw niya ang ibang tao na isang malaking kasalanan. Kaya't bago ka magda'wah, kailangan mo munang mag-aral. Ang iyong pinag-aralan ay kailangan mong pag-aralan ng masinsinan. Kailangan mong pag-aralan ng lubos kung ang basehan ba dito ay sahih o daif. Ano ang sinabi ng mga ulama hinggil dito. Pangalawa, kailangan mong isabuhay. Kailangan mong ipakita sa iyong sarili ang pagpapahalaga sa kaalaman sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito. Ang pangatlo ay ang da'wah. So kapag mayroon ka ng dalawang requirement, alam mo na kung ano yung sasabihin mo, na isabuhay mo na ito, so ikaw ay qualified na para ida'wah ang ito. Hindi ibig sabihin na lahat ng bagay ay pwede mong ida'wah. Hindi po ganun, ha? Mali po yun na nakapag-aral ka nag-graduate ka sa madrasa ng Thanawi, tapos nalahok ka sa da'wah. Lahat ng usaping pangrelihiyon ay sasabihin mo. Hindi po ganun, ha? Ang maaari mo lamang ipalaganap, ang maaari mo lamang i-share o ituro ay yung lubos na inaintindihan mo at napag-aralan mo. Dahil
sinabi ng Allah sa banal na Quran, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ibig sabihin ang paningin, innas sam'a ang pangdinig, wal basara at ang paningin, wal fuada at ang puso, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ang lahat ng ito ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag ikaw ay nagpalaganap ng maling impormasyon na naging dahilan na pinanghawakan ng taong nakarinig ng maling impormasyon na yon at mali ang kanyang pagsasagawa sa araw ng paghuhukom, kayo ay lilitisin ng Allah subhanahu wa ta'ala at tatanungin kayo. Tatanungin siya kung bakit mali ang pagsasagawa mo ng ganitong ibada. Bakit mo pinanghawakan ang maling impormasyon? Sabi niya, narinig ko dito sa taong ito. Ito ang nagturo sa akin ng maling impormasyon. Kaya't siya, ya Allah, ang dapat mong parusahan at hindi ako. Subhanallah. Kaya't dapat ang tao ay nagkakamali. Kailangan nating i-admit sa ating sarili na ang lahat ng tao ay nagkakamali. Ngunit sa pagpapalaganap, kailangan nating maging maingat at kailangan nating siguruhin na tama ang ating sinasabi dahil ang lahat ng ating sinasabi ay tatanungin sa araw ng paghuhukom. Subhanallah. Ang pang-apat ay ang as-sabru alal adhaifi na siyang pinakahuling babanggitin natin. Ang pinakahuli na dapat nating malaman ay ang pagtitimpi sa alal adha. As-sabru, ang pagtitimpi alal adha sa pangungutya o anumang sakit na idudulot ng kapwa nating tao. Dahil makakatandaan natin na ang syaitan ay hindi siya papayag na hindi niya tayo mailihis ng landas mula sa landas ng Allah. Ang pag-aaral ng Islam gaya ng ganito ay napakahalaga, napakalaking ibada. Sa bawat muhadara o bawat aralin na yung pinag-aaralan, ikaw ay papatawarin ng Allah ang mga kasalanan mo, ang mga maliliit mong kasalanan. So ngayon, ayaw ng syaitan ng ganun. Dahil gusto ng syaitan na dalhin tayo doon sa kapahamakan. Nais ng syaitan na dalhin tayo doon sa naglalagablab na apoy, yung annar, yung jahannam. So hindi papayag ang syaitan na walang mangyari sa atin. So sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Suratul A'raf, binanggit ng Allah, وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay sa Suratul A'raf o sa Suratul An'am. Binanggit ng Allah na وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ at lumikha ang Allah sa bawat propeta aduan ng isang kalaban. Ang kalaban ng bawat propeta ay maaaring tao o kaya'y jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ang jin ay gumagawa ng paraan upang maging instrumento ang tao upang iligaw upang magdulot ng sakit o kapahamakan o kaya'y pangungutya sa bawat propeta. So ngayon, ang mga ulama, sila yung tagapagmana ng misyon ng mga propeta. Ang sabi ng propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ang mga anbiya, inal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Hindi sila nag-iwan ng dinar o dirham. Ibig sabihin, hindi sila nag-iwan ng pera bilang pamana sa bawat nasyon. Ngunit ang kanilang iniwan ay ang ilm o ang karunungan. At ang mga ulama, sila yung mga ashabul ilm. Sila yung mga mayroong kaalaman, nagdala ng kaalaman. Sila yung mga tao na nagpakahirap at ginugol ang mahabang panahon, iniwan ang kanilang pamilya, nagsakripisyo ang bawat minuto na kanilang ginugol upang maintindihan ang relihiyong Islam. Sila yung mga ulama. So ang mga ulama, sila yung nasa front line ng da'wah. So ang mga ulama, obligado na paalalahanan nila ang kanilang sarili. Lalong-lalo na tayong mga mag-aaral. Kailangan nating paalalahanan ng ating sarili hinggil sa sabar, hinggil sa pagtitimpi. Ang sabar ay 3 letra lamang, sod, ba, ra. Ngunit ito ay napakahalaga at napakalaki at napakahirap na gampanan. Dahil gaya ng ating binanggit, ang syaitan ay gagawa ng paraan upang ikaw ay malihis ng landas, upang iwan mo ang pag-aaral. Maaring ikaw ay
iligaw ng syaitan o kaya'y darating yung waswas, yung bulong ng syaitan sa'yo. Halimbawa, darating yung maraming trabaho. O kaya'y may mga pagkakataon na hindi mo maiintindihan ang bagay na pinaliliwanag o binabanggit ng ustad. O kaya'y may mga pagkakataon na wala kang perang pambili ng load upang maka-attend ng class. So ang mga bagay na ito, kapag ikaw ay hindi nagtimpi at sumuko ka sa pag-aaral, ikaw ay nailigaw na ng syaitan mula sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa da'wah, o sa pag-aaral, kailangan mong magsabar. Kailangan mong magtimpi. Dahil may mga aralin na mahihirap. May mga oras na parang gusto mo nang sumuko dahil mahirap, dahil ikaw ay nabagsak, dahil inuulit, dahil hindi ka palagi nakakapas sa marhala o kaya sa grade mo. So kailangan mong magtimpi sa pag-aaral. Pangalawa, sa pagsasabuhay ng kaalaman. Kailangan mong magtimpi. Kailangan mong gumising sa oras ng fajar. Sa oras ng madaling araw, kailangan mong gumising upang isagawa ang pagdarasal kahit ikaw ay pagod, kahit ikaw ay may sakit. Kailangan mong gumising sa oras ng fajar upang isagawa. Ito ay mayroong kahirapan o bigat, ngunit kailangan mong magtimpi. Halimbawa, ikaw ay pinagalitan o kaya'y ibinato sa iyo ang mga issue na wala namang katotohanan. Ikaw ay sinira ang puri. Kailangan mong magtimpi. Dahil ito ay pagsasabuhay ng kaalaman, pagsasabuhay ng katuruan ng Islam. Ang pangatlo, sa pagdakwa, sa pagpapalaganap, may mga tao na hindi nila tatanggapin ang iyong katuruan. Sasabihin nila, napakabata mo pa. Kailan ka lang nag-aral ng Islam upang sabihan mo ako ng ganyan? O kaya sasabihin nila, nanay mo ako, tatay mo ako, magulang mo ako, tuturuan mo ako, hinggil sa reliyon, sino ka? How credible are you? Ano ang karapatan mo para turuan kami? O kaya'y kukutiain ka. Nagmamagaling ka. Kahit ikaw nga yung kapatid mo, hindi mo tinuturuan. So sa labas ng bahay, ikaw ay nagmamalinis pero yung pamilya mo, pinapabayaan mo. So may mga ganong mga usapin. Habang ikaw ay nagpapalaganap ng Islam, darating ang syaitan na tao o jin, upang ikaw ay pigilan sa pagpapalaganap ng reliyong Islam. So ang sabar ang pinakaulo ng lahat ng bagay, kaya't ito ang pinakahuli sa apat na bagay na dapat nating malaman bilang Muslim. Hanggang dito na lamang inshallah. Marahil ay magbibigay muna ako ng kahit na 5 minuto upang sagutin ang mga tanong na may kaugnayan sa ating aralin sa paksang ating pinag-usapan kanina. Marhaban, welcome sa inyong lahat. Kung may gusto kayong itanong, pwede po kayong mag-open ng inyong mga microphone, o kung kayo ay nahihiya, pwede po ninyong i-drop yung message dito sa ating chat box at aming inshallah babasahin ang inyong mga katanungan. Bismillah, pwede na po kayong magsimula. Bibigyan ko po kayo ng 5 minuto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So po sa lahat na nandito. Tanong ko lang po, ya Sheikh, yung about po sa parte na rin ng pagdadawa. Halimbawa po na may i-share ka na kunting kaalaman sa mga hindi pa Muslim. Pero pag sinusubukan mo siyang i-open up, parang nag-iismid agan yung mga mukha nila, Sheikh. Ano po bang gagawin ko pag ganun po ba? Titigil na po ako. Jazakallahu khairan. Aywa. Maraming salamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hinggil sa pagdadakwa ng mga Kristiyano o kaya ibang relihiyon, mayroong tamang approach o kaya tamang paraan nang sa gayon ay matanggap nila ang ating nais na ibahagi. Unang-una sa lahat, sa pagdadakwa ay kailangan mayroon tayong mga estratehiya o pamamaraan na dapat na gamitin
at kailangan ito ay naaayon, ibig sabihin angkop sa panahon at sa oras na kung kailan natin gagamitin yung ganitong pamamaraan. So unang-una, kailangan magkaroon muna tayo ng psychological background. Ibig sabihin, titignan muna natin yung taong ating dadakwahan kung siya ba ay nasa maayos na kalagayan. Halimbawa, mayroon siyang kausap tapos bigla kang papasok at magdadakwa sa kanila. Talagang hindi nila tatanggapin dahil psychologically hindi siya ready doon. Dahil ang kanyang isipan ay nakafocus sa ibang bagay. O kaya'y magdadakwa ka sa kanya habang siya ay may problema o kaya'y galit. So kailangan titignan natin kung ano yung mga opening, mga bagay na dapat nating tignan o isaalang-alang kapag tayo ay magsisimula pa lamang. Dahil talagang hindi nila tatanggapin dahil ang iba sa kanila ay close-minded. Ibig sabihin, nakasara yung kanilang isipan at puso dahil ayaw nilang tanggapin ang religious. Hindi kanila bibigyan ng pagkakataon na magsimula sa pagpapahayag o pagpapalaganap ng Islam. So kailangan mong tignan kung ano yung proper time. Kung ano kung halimbawa masaya ba yung tao dahil usually sa maraming pagkakataon ang tao na masaya o nabigyan mo ng kasiyahan, magiging daanan yun upang mabuksan mo yung dakwa para sa kanya. Kaya kung inyong naririnig, sinasabi ng ibang mga tao na yung the door to a man's heart is his stomach. Ganun. The door to a woman's heart is her eyes. Sinasabi nila na ang paraan daw upang makuha mo ang puso ng tao, ng lalaki ay sa pamamagitan ng kanyang tiyan. Ibig sabihin, papakainin mo muna. Sinasabi din ng iba, ayon sa ibang mga poet, man ahsana ilan nasi istabada kulubahum. Ibig sabihin kung ikaw ay naging mabuti sa isang tao, halimbawa sa iyong kapitbahay, ay makukuha mo yung kanyang puso. Ibig sabihin, kailangan mong gumawa ng mga strategies o kaya'y hakbang nang sa gayon ay mawala yung boundary na nagiging hadlang sa pagitan mo at sa pagitan ng ibang ng miyembro o kasapi ng ibang relihiyon. So yun yung maipapayo ko sa Jazakallahu khairan po ya Ustad. Bali, ano po kasi yun Ustad nung tinanong nila ako na ganito, ba't ako lumipat, nagkatoliko tas nag-Christian. Bali, naging palaisipan yun sa kanila. Hindi naman ako nag-umpisa, nag-open up, parang nung una, nagtanong-tanong sila sa akin. Tapos nung na-share ko na, parang hindi yun nga po, hindi na nila matanggap. Tas hindi na rin po ako umulit pagkasalita. Yun lang po, Jazakallahu khairan. Okay. Inshallah, magtimpi ka lang. Ang hidayah, ang gabay ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa atin. Ibig sabihin, ano yung gawin natin? Kung hindi pa ay walang mangyayari. Sabi mo daw buksan, bakit binuksan niya? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang maging Ay, binuksan niya. Hindi. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tuloy. Pakita mo sa kanila yung kagandahan. Sabi ni Doc na huwag daw buksan. Siya din nagbukas. Mas malakas. Okay. Nakikita nilang ginagawa. Sabi mo. Alam. Sawa. Marahil ay dumating na yung takdang oras upang ako ay magpaalam sa inyong lahat. Hanggang doon na lamang inshallah, kung sakaling mayroon pang mga tanong ay maaari nyong i-post sa ating GC at hinihiling ko sa ating mga kapatid na kung sakaling mayroong post questions sa ating GC at hindi ko pa naisagot, wag po muna kayong mag-comment o kaya magsalita ng anumang bagay
nang sa gayon ay ma-address natin yung mga katanungan sa abot ng ating makakaya, at kung sakaling may mga bagay na hindi natin alam ay ipagtatanong namin sa aming mga ulama dito sa Makkah. Hanggang doon na lamang, ako ay magpapaalam na sa inyo. Lahat tayo ay magdua ng duaul kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.